Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Motos Battle Ultime 4 Tus versus Semper. Hindi na ako magbibigay ng mahabang insights sa dalawang to. Si Semper, lagi na natin napapanood yan. FRBL, Motus, FRBL, Bargain, diba? Nag-champion pa si Semper sa Bargain. Si Tuz naman, hindi ko siya matandaan if na-review ko na ba siya before sa dami ng vids natin. Pero familiar siya sa akin. So, ayun, para fair, hindi na ako magbibigay ng insights sa battle na to. So, umpisa na natin kaagad. Tuz versus Semper. Game. Pinili niya mauna si Semper. Unang banat para kay Semper. Game. Pakinggan natin. Wala nang intro, ito yung mismatch. Ang pangit ng bungad ng bagong taon. Finalist versus champion, pesaking tubaon. Asan yung nagsabi nung andito na ako ngayon? Sight! Seryoso? Tus? Nagdalawang isip pa ako kung yung laban ba ay tatanggapin. Kasi tipsy din na binibigay sa akin ni Sinyo para aking ngat-ngatin. Kaya tangina mo, di yan yung pisngi na gusto ko sampal-sampalin. Pero sige, di na ako kukontra. Kaya simulan na to na paikutan. Salin ng dugo mo sa buong at problema'y sandali nakalimutan. Ako'y magpapakabogsa bago sa tipsy makipagpikunan. Tutal kailangan ko munang bumomba para tumibay sa inuman. Okay. Kapisngi mo si Tipsy D. Tapos kamukha mo si Mot. Ang inang mukha yan, one for the books. One for the books, okay. Gago batus. Totoo mong pangalan. Yung one for the books na yan, yung linya na yan, yan kasi yung laging nababanggit ni Mot yung laban nila ni Tipsy. One for the books na yan. Franz de Jesus. Kamukha mo si Mot. Ang inang mukha yan, one for the books. Gago ka batus. Totoo mong pangalan, Franz de Jesus. Di dapat ipako ka. Di ka Jesus. Lalo't after final, supporters mo'y gumuho at nag-doubt. Di ka Jesus, dahil di naman nakakasugat na sa ulo mo na rounds. Di ka Jesus, kaya sarili mo, wag mong gagawing tanga. Pero kung gusto mo talagang maging Jesus, magpagaling ka pa. Kasi ano ba estilo mo, ha? Nameplay? Kung yan lang, masyado yung lame Dame. Minsan naman, gumagan bars, kaso tinalo siya ni AK. Tangin na tinalo ka ni AK. Putangin na ng buong karir mo sa battle rap. Putangin na ng mga gun bars mo palaging wak. Wala rin niyang magagawa lalo't nasa rurok tong king tila. Bangungot yung scene mo. Murahin ko lang yung will netong panay tutok to win. Kaya ano? Anong pakiramdam magkaroon ng kalaban na okay? Pero tignan natin kung madali mo ring makukuha yung panalo sa di trying hard mag-wordplay. Ay, linya mo yon, di ba? Pasensya kung nagamit ko. Hindi lang naman yan yung nanakawin ko sa arit mo. Pwede rin ako mag-gun bars. Pero di pang pangit to, kaya tanggapin mo tong Russian roulette na malarapido. 1, 2, 3, 4, 5 at 6, pisa, katanga, takbo. Dapat bigyan ng hangin kasi kahit
Pumili ka patarantado, lahat ng putok ay may lamang bala at hindi nawawala galing ko sa pagbarel kung ang sagot ay walang tama. Oo, walang tama. Sa katawan, ito yung all of the above pero simple lang yung play, makikita rin sa name, parang shook ka sa shook tapos hindi ka yung strain. At malamang sa bawat putok ng barel na sa tenga mo rumirehistro, di share na yung tinutukoy ko kapag sinabi kong namimiss mo na ang iyong tito. Kasi 'di ba, natokhang siya at nanggaling pa sa iyo mismo. Grabe ang epic. Swerte niya nga gago, di niya naabutan yung pandemic. Tapos on that same line, pinang punchline mo na isa kang pulis. Yung kabobohan mo, walang katulad. Talaga, tangina, nakakagulat. Talagang sinama pa sa sulat. Buti pa yung tito mo, labas yung utak. Ay, gago. Pero sana di ka nagtipid at huwag gayahin si Lip Cram. Parehas tayong galing finals pero akin tong panggigigilan. Kung sa tingin mo na this battle is just to shake things up, mali ka nang na-predict man. Tipong inasahan mo Harlem Shake ang dumating, the big one. Ang ipamukha ko sa yung finalist ka lang, that's what I'm after. Mag-concede ka na lang brother. Parang nilabanan mo si Wolverine tas ang bit-bit mo lang nail cutter. Ito'y Ava Mendez versus Avalanche, Cyclops versus Cataract. At para ma-explain ko ng better, lahat ng yon katumbas lang ng Deuce versus Semper. Ito'y mismatch. Wala nang ender-ender. Okay. Unang-unang komento. Ang haba ng round ni Semper. Laging, alam ko sa bar game ng mga battles niya, doon sa tournament, sa Samsaman, alam ko may mga gantong komento pa rin ako sa kanya na ang haba nga nung rounds. So, dito, ang haba. Ilang minuto to. So, umabot ng, from the start naman kasi to. So, I think umabot ng 4-5 minutes yung rounds ni Semper. So, yun yung unang komento. Medyo na halata ko yung haba nung rounds kasi hindi na masyadong naging effective yung second half, I think. Pangalawa, yung presence ni Semper, mas mararamdaman mo na si Semper, mas mas kumpiyansa na siyang bumato ng mga bara. Kasi, kumbaga, nakadagdag sa nakadagdag sa confidence ni Semper yung pagiging champion niya sa bargain. So, umpisa pa lang, ramdam mo kagad yung presence. Ramdam mo kagad kung paano niya ibabato yung mga linya. So, mafe-feel mo yun. Mafe-feel mo yung mga punto. Okay? Pero, along the way, since humaba nga yung rounds niya, medyo nawawala na ng effectivity. No? Yung technicals niya, medyo lumilitaw na as flat. Yung mga references niya, yung mga simile niya, nagiging flat na lang siya. Okay naman, pero nagiging flat na siya kasi nga lumilitaw yung pagkakaroon niya ng pagkakaroon niya ng mahabang rounds. Tsaka hindi ganun ka bibigat yung pinaka dating o yung impact. So ayun. Recap lang maganda yung delivery, maganda yung confidence ni Semper ngayong dito sa battle niya. Ramdam mo kagad yung presence, yung stage presence niya, ramdam mo yun. Alam mo rin na nag-iba yung dating, 'di ba? Dahil nga siguro yun nga nakatulong yung pagiging kampiyon niya sa isang liga, which is yung kay Sinyo sa bargain. Pangalawa, mapapansin mo na ang haba ng rounds, which is palagi diba? Shoutout kay Semper, palagi sa mga battles niya ganun mahaba yung rounds, kaya minsan nawawalan ng ng effectivity since humahaba na i-stretch. So yun lang. Pangatlo, yung mga similes niya, I think hindi na siya nagiging ganun ka-impactful. Yung mga references niya hindi na nagiging ganun ka-impactful. Maganda lang siguro yung sa first part, yung Tipsy Dimot
One for the books, maganda yon. Si umpisa pa lang eh. Pero nung nag second half na, medyo nagiging dragging na. 'Di ba? So ayun. Si Tuz, pakinggan natin kung paano niya ibabawi yung sarili niya dito. Tangina, nakakainis to mag-rap. Ganto ng ganto. Ano to, pauso mo bro? Total kupal ka. Saludo ako sa'yo. Yo! Kaaminin ko, after ko matalo ng finals, nawala yung gigil ko masyado. No-namer na finalist, dehado sa tao. Iba't ibang liga sinalangan para makihalo. Huling laban ko dito, AK-69 ako patinalo. Pero tingin ko kung totoo ang Diyos, lahat to pinlano. Kasi paano nga naman makakabuo ng art kung di na-depress si Picasso? Canvas tingin ko sa'yo, art ko ang rant, tunay na kulay ko ang tugma. Colorblind ako pero sigurado akong kakalat ng pula. Magkaiba tayo. Colorblind ako, pero alam kong kakalat ng pula. Yeah, gusto ko yon. Canvas tingin ko sa'yo, art ko ang rant, tunay na kulay ko ang tugma. Colorblind ako pero sigurado akong kakalat ng pula. Magkaiba tayo. Pag mag-isa ako, lonely tingin sa akin ng mga tao. Para sa akin, pag ako na left behind, ay bragging rights pa nga, dyslexic ako gago. Ibig ko lang sabihin, magkaiba tayo ng perspective. Kung tingin mo future ka dahil nakita ka ni sight in a snap, kwento mo dun na nga natapos. Wala akong Thanos. what if, basta yung vision ko pumapatay ng Thanos. Ako yung babadibag sa future pagkalag ko sa potensyal na nakagapos. Kung ikaw yung prophecy, all heroes kitang ulit-ulit tatalunin, madedeja vu pati si Nostradamus. Kasi tayo, Ayos. tayo gladiator sa stage. Pero nagkaiba sa weapon. Tipong tinta ng aking pen ay serum. Gunburst ko mag-iiwan ng maraming butas sa'yo. Gago, magmumukha kang Colosseum. Ngayon ako susunod. Yeah! Ang ganda nun, Kaya kulos. sa weapon, tipong tinta ng aking pen ay serum. Gunburst ko mag-iiwan Gunburst. ng maraming butas sa'yo. Maraming Gago, butas. magmumukha kang Colosseum. Yeah. Ngayon ako sasabay sa flow mong tuloy-tuloy yung agos parang ilog. I see what's coming ahead. Tipong lens ng scope ko galing pa ng EO. Matalino yung tingin sa sarili kaya tingin niya sa akin mauubusan ako. Hindi po. Kung puno ng laman niyang utak mo, sa ulo mo ako magre-reload. Hindi. Pucha, ang lupit nun. Tuloy-tuloy yung agos parang ilog. I see what's coming ahead. Tipong lens ng scope ko galing pa Ayun, ng oh. EO. Lens ng scope galing pa ng EO. Angas. Parang ilog. I see what's coming ahead. Tipong lens ng scope ko galing pa ng EO. Matalino yung tingin sa sarili kaya tingin niya sa akin mauubusan ako. Hindi po. Kung puno ng laman niyang utak mo, sa ulo mo ako magre-reload. Galing. Hindi kita aatrasan. Tingin ko lang sa'yo ay decoy. Hit after hit, parang na-miss ko isoy. On cam yung pagbarel, parang si Ninoy. Nakalaan lang sa body shots yung laman ng magazine. Yung laman ng magazine, tol, ito ay P-boy. Kaso nga lang sa lakas ng recoil, napabang-bang ka pulang head sculpt, parang bomba sa Marawi sa Bugang Temple. I will choke you hanggang malito sa kulay parang Michael Jack. Walang sensor yung bayag ko sa battle rap parang cyberpunk. Dudukutin pati puso ng kampyon para sa title at ngayon mo ipagyabang na yung puso mo nasa battle rap. Ito si Franz de Jesus. Laban kay Gabriel. Sa Biblia pa hinalaw ang pangalan at ginamit na atake pang estilo. Siya daw ang messenger of God. Nakita sa aking apelido. Pwes, dahil sa akin sa Motus ka ngayon magiging intact. Galawang Christian talaga. Si Gabriel kay Jesus pa ipapabinyag. Ikaw yung messenger of God sa aking puppet show. Be the fucking man. Kung ikaw yung puppet in strings, it means ako yung upper hand. Kaya huwag ka na magtaka. Galing. Kung bakit hindi mo maabot ang calling kahit ikaw ang heaven sent. Talagang calling cannot be reached. Kasi kanina pa down ng messenger. Ang project, i-convert ka kung puro trippings men. Total masyado kang mapapel, ibabalik kita sa creator naka-PDF. Galing. Kaso bawal yun kasi tropa niya yung sundo. Kaya talo na rin. Tropa niya yung sundo, si Grim. Yung karet, mas may kurba pa sa hook ni Karim. Balakang kanain. Yung dadalawin ka ng sundo, doorbell yung sunod mo na ring. Balak ka, may dalang patalim. Tipong pagtapos kitang patayin, ikaw congrats pa ako ni Grim. Bitch! Yeah! Hindi ko alam kung na-review ko na si Tuz sa mga previous reviews ko. Pero isa lang yung masasabi ko. Solid tong MC na to, men.
So, ayan na. Marami naman tayong nakitang marami tayong nakita dun sa performance niya. Pero I think Tuz got this one. Una, yung mga status niya. So, itong battle na to, katulad to ng Jabo versus Blitzen na high stakes. High stakes tong battle na to. 'Di ba? Kasi may mga pinagdaanan sila, may mga titulo sila. 'Di ba dun sa Jabo versus Blitzen, champion parehas yun. Rap lines tsaka pedestal. Ngayon naman, Semper versus Tuz. Si Semper champion ng Bargain, si Tuz naman finalist. I don't know kung saang liga. Pero yun, so itong battle na to high stakes siya para sa akin. Ngayon, yung mga ganung slip-ups ni Tuz, malaking kabawasan yun sa overall performance. Okay? Pangalawa, mahaba din yung rounds niya. Umabot din ng 4 minutes, oh. Umabot din ng 4 minutes. So, mahaba din yung rounds ni Tuz. Pero, the difference, yung haba ng round 1 ni Semper, dragging. Kasi nga, may mga times na yung technicalities niya is hindi na gumagana. Yung kay Tuz naman, humaba yung rounds niya, pero andun pa rin yung entertainment eh. Entertainment not in terms of comedy. Entertainment dahil kumokonekta siya kay Semper sa pamamagitan ng technicals. So, ma-enjoy mo, ma-appreciate mo yung sulat ni Tuz. Nakailang backward nga ako, 'di ba? So, nagustuhan ko kung paano siya mag-construct, kung paano siya magsulat, kung paano siya mag-deliver. Ang pinaka naging concern lang dito is yung linis ng performance, tsaka yung haba ng rounds. Pero sa technicalities, sa construction, tsaka sa structure ng round 1, tsaka yung mga ginamit niyang angulo at references, sa tingin ko, isa yun sa mga nagpalakas ng round 1 ni Tuz. So, I think Tuz got this one. 8-7 in favor of Tuz. 7 points muna kay Semper, shoutout kay Semper. Respeto. Pero I think yung first half lang yung pinaka naging okay. Naging dragging lang kasi nung bandang dulo. Tapos mahaba. Tapos hindi na naging ganun ka-effective. Nasabi ko naman na kanina. Tapos kay Tuz naman, effective. Meron nga lang mga konting dapa. Diba? Actually, pwede siyang 9-8. Sige, 9-8. 9-8 in favor of Tuz. Okay, yun yung final score, 9-8 in favor of Tuz. Okay, so mas klaro sana sa inyo kung bakit si Tuz yung pinili ko. Round 2, bawi, Semper. Ulitin ko. Parehas tayong galing finals pero maghanda ka sa bit-bit ko at para malaman kung meron ka nga ba talagang puso ng kampyon ay bubuksan ko yung dibdib mo. Wala akong maraming halimbawa ngayon. Ito yung siksik ng tamaan sa isang hit-hit na parang fat joint. Oo, isa lang dala kong example pero maraming sub-points. Round 2, game! Game! Diba niyayabang mo sa amin at tinalo mo yung espero na taga flip-top? Itang ina mo, kasagsagan ng flood control issue nun, may mga perang hindi makagilap. Kaya nabura mo yung pangalan ni SK sa tournament, doon wala na siyang pakiat, mas iniisip niya paano burahin pangalan niya sa listahan ng naka-kickback. Gago. Kaya nga kahit pinagpintangan mo lang siya ng ninakawan kanya ng linya, tangina mo, nanalo ka. Patapon na linya na nga lang yun para sa akin eh, ginamit mo pa? Ha? Alam mo yung mali sa part ng pamimintang mo? Tol, wala akong makita. Kaya sa ibang anggulo ko na lang bubutasan tong gagong pabida. Round 1 mo yon, hindi ba? Inamin mong meron kang patapon na linya. It means 2 buwan mo nang sinasabi sa sarili mong ikay aminadong mahina. Tol, may patapon ka linya, ispit mo? Di ba hindi? Ba't di mo inalis? So umisip na mga linya mas matindi. Okay. Baka naman di ka Punto lang yun. talaga nagagalingan sa gawa mo. At sa self-doubt ka na nawili. Ulul, wala kaming respeto sa rapper na walang bilib sa sarili. Wala kami respeto sa rapper na walang bilib sa sarili. Kasi kung buo talaga yung confidence mo, di mo sasabihin, mga past battles ko, lahat flop.
Tanginang self-awareness yan, Brad. Imbis ayusin mo yung pagiging mahina mo, usa mo na lang tinanggap. Di ba sabi mo, ikaw si Moses at sinunog mo yung puno? Eh di sayang ang yaman. Kung di mo natanggap yung pangitain na ang pangalan ng Diyos ay I am that I am. Kaya nga sobrang powerful ng words. Mag-iingat ka sa yung ine-express na ko. Lalo kung sinasabi mo sa sarili mong I am weak, yun yung magmamanifest sa'yo. Kaya di mo ba napapansin, ha? 3 taon mo nang sinasabing rookie ka. Yun na yung ginagamit mong scapegoat. Well, Okay. tatawagin mo talagang rookie sarili mo, lalo kung wala ka namang self-growth. Mahalin mo naman sarili mo. Yan lang kakampi mo sa mahabang panahon. Yung pag di ka nagandahan sa gawa mo, tinatawag mong patapon. Papangaralan kita ngayon. Di ako katulad ng mga nakalaban mo noon. Hahayaan lang kita mag-selfie bars. Total, kailangan mo yun. Oo, kasi bilang rookie, kailangan mo talaga i-convince sarili mo na magaling ka. Gamit bold na lines. Kaya mo namang manalo, tol eh. Nandidinadaya si Ron Malays. Oy, example number 1. Isang event sa Rap Lines. Pang-anim kayo sa poster. Kaso bigla ka na alarma. Nung nalaman mong yung papel ni Ron, naiwan niya sa kanyang kama. So wala mong di siya makakapag-practice. Kaya hiniling mo, ngayong pangalawang laban, kayo na sana. Tapos nung kinompronta ka, palusot mo, tinatawag na ako ni Mama. Mamas boy ka pala eh. Tangina, sobrang desperado mo doon, Tus. Sarili mo na din mismo ang sayo nagpahiya. Sobrang rookie tangina, mapasagawa at salita. Nung mismong battle, nag-rebat na kaya niya daw nagawa yon kasi natatay siya. Kaya pala, natatakot kang makita sarili mong magkalat sa gitna. Sa akin mo subukan gawin yan ng yung karir mo mag-goodbye. Habang ugat ng mga puno ko pa-flip-top, binagawa ko yung tulay. Ikaw pinairal yung kadayaan, makamit lang panandali ang tagumpay. At kung yan yung boto na tinatanim mo dito sa underground, gago tutubuan ka ng puday. Tangina mo, bading. Di ka lalaki kalaban tanga. Sobrang hina ng tingin mo sa sarili mo. Para manalo, kailangan mandaya ka pa. Kasi eto na yung sagot. Di ko na paaabutin mamaya. Meron ka namang puso ng kampyon pero utak wala. The floor is yours. Magtae ka na. Takina mo, tatlo yan. Kasi na itatapat kay Tipsy. Okay. So, I think same lang. Same lang yung performance ni Semper sa round 1 at sa round 2. At kung ano yung komento ko sa round 1, yun at ayun din yung magiging komento ko dito sa round 2. So, yun. Mahaba yung rounds ni Semper. Tapos, medyo hindi talaga siya kumokonekta. Nagustuhan ko naman yung pangaral moments niya. Yung pangaral schemes niya. Nagustuhan ko naman yun kahit papaano. Pero, katingin ko, hindi siya enough or hindi siya naging sing level ng round 1 ni Tus. Okay, so yun na kasi yung nagiging basis natin kasi mas kumokonekta si Tus especially sa round 1. 'Di ba? Okay, round 1 and 2 ni Semper, I think the same. Okay, so round 2 ni Tus, kailangan niyang pagbutihin. Game. Yours. Magtae ka na. Takina mo, tatlo yan. Kasi na itatapat kay Tipsy ang puta. Yo! Sa mga di nakakaalam dyan, may linya dati to si Semper na kakantutin ko si Mama Mary. Sinigaw niya ng malakas. Para sa yung pambabastos. Para lang mapatunayan na kupal to. Kung gusto mo kantutin si Mama Mary, ako na bahala mang fuck up ng buhay mo. Sana maalala mo, bawat payo sa'yo ng nanay mo, apply mo rin sa battle rap. I will stitch your fucking mouth para lang ipaalala sa'yo yung aral ng mother tongue. Kasi bakit? Sobrang desperado ba mag-trending, G? Pwes sana maging singdomin ang tingin mo kay Mama Mary, maging tingin sa'yo ng asawa mong feeling neneng B. Bilang karma sa'yo, siya naman nagpakantot sa iba pagkasabi mo sa kanyang, will you marry me? Kasi bakit kailangan umabot sa ganon? Di naman nakabaon tong lintek. Asahan yung magiging madugo, ngayon tinira ko yung bumastos ng birhen. Kasi hiling ko lang naman, sana itulak ka ng tropa mong cruel bitch, tapos biglang may dumaan na bus o jeep, sana yung driver kamote rin, para mapasabi kami na mabait siya na bata. Kaso may pagkalunatek, ito yung tooth defect, di lang salita kundi pati sugat ng matata mo nakamulte rin. Kung balak mong gawin bloody si Mary, ako na bahala magbaliktad ng mga crucifix. Kasi, yeah!
Kasi kung tingin mo gago ka, gago malulugi rin. Dadalhin kita sa Galing. rock bottom kung saan ako namamalaging nakaraking chair. Yung kulo ko nasa loob, gumuguhit din. Pagka-demonyo ko lagpas pa sa huling hell. Kung sasabayan mo ako sa palaliman, makikita mo kaming nagdi-deep talk ni Lucifer. Woo! Putang ina! Yeah! Wait then, Tang pagka-demonyo ina ko nun. lagpas pa sa huling hell. Kung sasabayan mo ako sa palaliman, makikita mo kaming nagdi-deep talk ni Lucifer. Yeah! Yeah! Ganda Nagdi-deep talk nun. ni Lucifer. Kasi alam namin na ikaw ang elephant in the room. Shit. Pero yapak ko pa rin maiiwan sa stage. Ngayon ka maglabas ng sungay, Semper. Ito'y ivory trade. Ipapaalala ko lang sa'yo. Tinalo ka na ni Jabo last year. Tapos bumubulusok ka sa akin ngayon. Sa tingin ko yung pagkakamali ay ulit rin. Pinagyayabang mo sa amin yung sungay mo na hindi ka nga nakaiwas sa horn ng bullet train. Kasi tingin ko sa'yo, hindi ka nag-improve. Yung dating Semper, nilibing mo lang na sa pagka-cringe ay natabunan. Sisingaw din yung baho kalaunan. Bubulong ko sa'yo pagkabangon mo sa unan, di ka dapat katakutan. Bala ang naunang kaputukan sa masukal yung bunbunan. Makikita mo Shit. si Semper na sa hukay, butas-butas daig pa ang patuan. Kaya kung tingin mo gusto Galing, ng battle galing, na to, galing. ang odds ay against you, gago, di tayo even, gagi. Baka maparosaryo ka pag kung may pusta to, baka maparosaryo ka pag nalaman mo difference ng biddings natin. Kaya babalik ko sa simula ng round. Total pinagrosaryo ko na siya sa end mo. Total pinagrosaryo na kita sa end mo. Hihingi ka ng tulong sa babaeng binastos mo parang preso. Kaso di na maaawa sa'yo maging ina ng awa sa bibig kong walang preno. Kahit makasingkwetang Hail Mary ka pa, pati si Mama Mary mapapa-hell no. Yeah, kasi sinibak ko siya sa kanyang debut sa pagkauho sa atensyon, siya yung na-trap sa pagta-thirst trap. Nakaisa ako sa pussy, pinakitaan ko lang to kung paano mang first blood. Yeah! Go! Sa Galing. Galing. Yun lang. Shoutout Tuz. Puta. Pabilib mo ako, men. Pabilib mo ako. Tuz yun, men. Walang iba. No doubt. Tuz yung battle na yun. I mean, Tuz yung round na yun. Yung round 1 ni Tuz, supposedly 10 points yun eh. Yung round 2 ni Tuz, supposedly 10 points din yan. Kaso nga lang, since high stakes yung battle na to, pareha silang finalist, yung isa champ, yung isa first runner-up, sobrang critical, sobrang malaking epekto yung linis ng performance since high stakes tong battle na to. So, yung mga stutters mga slip-ups rather, ni Tuz, kailangan nating makita yon, kailangan nating iles yun sa overall performance. But, kahit bawasan natin si Tuz ng score, tangina, litaw na litaw pa rin yung lamang ni Tuz sa first 2 rounds. Lamang na lamang siya sa presence. Although yung presence ni Semper nag-iba para sa akin, pero iba yung presence ni Tuz eh. 'Di ba? Iba. So I think sa presence, pwede nating sabihin tay sa presence, sige tay. Pero sa construction ng sulat, sa mga ginamit na, sa mga napiling angulo, sa mga nagamit na references, effectivity ng sulat, I think si Tuz ang lamang doon. Shout out. Pero ayun, 9-8, 18-16 in favor of Tuz. Hindi pa huli ang lahat. Merong up by 2 points lang si Tuz. Semper, respeto, champ, pakinggan natin. sabi niya sa isang laban niya, gusto Mong first blood. Go! Sabi niya sa isang laban niya, gusto raw niya malampasan yung Nego G. Ang ina, masyadong extra to. Ulul, wala namang may gustong bumili sa kung anumang binebenta mo. Kanina nga lang nabutasan ka ng bakal ng hindi natetetano. Oo, malalampasan mo yung enforcer pero di yung mas ahead sa karera mo. Matuto kang lumugar kasi kung hindi, mangangamotik at mararanasan mahapde. Yung Nego G, paano mo malalampasan pre? Kung winord play mo yung isang babae ang aking tinatangi sa habang ako'y kanyang tinatanggi. Tinatanggi? Yan ba yung tunog mo, Tuz? Motus. Tsaka di ganyan mag-wordplay yung dope fellas. Kaya umuusad kada move. Di nila tinutulungan makalakad yung paa mo kasi sinushow ka ng ka-group. Habang yung RA, samahan ng mga champion, tumaas ang views habang Royal Rumble nyo. Sinasabihan ka lang ng who the fuck are you? Tangina, di ka nila nire-respeto.
Yak! Pero di ba sila pa rin naman ang yung pinipili na kahit nagtitripan ka na nila, tamang subo ko lang ng Tite. tite. Palibasa sila nagpasok sa'yo sa mga liga at ang pinakakadiri, tinatawag lang ng who the fuck are you kung di mapakilala ang sarili. Habang ako, kahit mag-isa sumampa sa biyahe, malayo na ang nilalakbayan. Marami ng kalabang tinatambakan. Ikaw, paano mo malalampasan yung enforcer kung nilakad ka lang? Yun, kung ano mang ginagawa nila sa'yo, di na yata tama. Maging kilala ka lamang, sila na bahala. Kaso, pinababayaan, pinahiya ka sa masa. Parang babaeng ginahagahasa. Sobrang bitch netong tus nila butong pinapasa-pasa. Oo, pinapasa-pasa lang. Kahit nagpalakad na kay kuya, tung panay pasalang ako dyan, ay pasalang makukuha. Pero hindi, kulang pa yon at wala akong balak gawin na nice. Sobrang sakit ng katawan mo, magpapa-comfort ka kay Ice. Sakto nung laban yun ng bakla mo, naka-makeup siya na malabay. Kaya pag saksak ko sa mata ni Tus, history repeats itself, gayong namumula yung Ice. Parang naglakad sa alambre, di dapat makampante. Ngayong namumula yung pupil, siguradong bagsak na ang klase. Body bag ba si Tus? Ang sagot, yung red eyes mo ang ibibida ko. Malabo mo na talagang malampasan yung enforcer, ngayong red light na lang nakikita mo. Wala nang sariling mukha, siya'y bugbog at yun ay given. Dukot sa mata, nagiging pula at ipalunok na parang chicken. Di lang basta hit bugay, kay binusog at di nabitin. Sige yung ice, kainin mo pa nang umusok ang ilong ngipin. Tangina mo ganun mag-wordplay. Sa aking ginawa ay klarong tulog na tong Tus. Di lang basta grinahin tong gago, sunog ang modus. Sa quality ng sinerve, siguradong busog ang tong boots. Ayun semper na naging bagong tunog ng motus. Yo! Okay, so, ayan. Consistent si Semper 1, 2, and 3. Ganun at ganun lang din yung naging story ng rounds niya. Okay, so we just walk through round 3 ni Semper. So, ayan. Pakinggan natin, Tuz. Sa totoo lang, nasa iyo lahat ng pangarap ko. Graduated ng civil engineering tapos champion. Kaya talo na ako if you leave it there. Pero dun ko rin napatunayan ngayon kung matutupad yung pangarap kong makatapos ng engineer. Oo, struggling ako academically. Pero sinisigurado kong hindi ko structure ang sa ngayon ay papalpak. Ito yung reverse engineering sa engineer ako dahilan kung ba't yung binuo mong pangalan ay babagsak. Kasi titignan natin kung matitake mo pa tong manggagaling sa aking loads. Structure naman ni Semper ang ating examen. Total di pa siya nagtitake ng board. Yeah. Game. Ang poster, isa tayo sa headline. Ang malas mo, ako yung taong pati ulo ng balita pupugutin. Total mahilig ka mag-address ng problema sa battle. Sigurado akong sa battle na to. Fuck. Yo! Yun lang, nag-joke. Ilagago ka. Seryoso? Yo! Ulit ako. Game. Yo! Puta. Sa totoo lang, nasa iyo na lahat ng pangarap ko. Graduated ng civil engineering tapos champion. Doon pa lang ay talo na ako if you leave it there. Pero sigurado din ako matutupad ko yung pangarap ko ngayon makatapos ng engineer kasi struggling ako academically. Pero sigurado akong hindi ko structure ngayon ng papalpak. Ito yung reverse engineering sa engineer. Ako magiging dahilan kung ba't yung binuo mong pangalan babagsak. Kasi tingnan natin kung matitake mo pa yung manggagaling sa aking loads. Structure naman ni Semper ang ating examen. Total di pa siya nagtitake ng board. Kasi nung ilabas yung poster namin, isa tayo sa headline. Ang malas mo, ako yung tipo ng taong pati ulo ng balita pupugutan. Total mahilig ka mag-address ng problema sa battle. Sigurado akong sa battle na to may matutuluyan. You ready? Kasi nung naglaban sila ni Grim, sabi niya, ginamit niya pang angle sa battle rap. Yung inopen up sa kanila ng tropa. Well, mali nga naman talaga. Sabay sabi niyang, handang kalimutan yung nakausap ng matagal.
para sa palakpakan ng ilang minuto. Tapos ganun din yung sinabi niya kay Grim sa huling 3 minuto. Well, di naman ako tutol. Di naman ako tutol kung personalin yung mga MCing. Personal din kung bumoka. Pero ang akin lang pre, ginagawa yun sa kalaban, hindi sa tropa. Kasi kung totoong may pakikasa, sabihin mo yan off-cam at di para sa lente. At kung yun yung defining moment mo, salamat kasi nalaman namin yung meaning ng peke. Mas peke ka pa sa dede ng babaeng feeling donya. Mas peke ka pa sa sayings na sa langit ang iyong punta. Huwag ka feeling high class porket mas peke ka pa sa peking nakibomba. Bentang-benta yung pagka-peke niya sa bargain divisoria. Kaya ano yung pinagyayabang mong prinsipyo, tol? Ano yung pinagyayabang prinsipyo, tol? Baka ikay nalilito. Hindi mo nga nilabas yung baho ni Grim. Tinraidor mo naman yung sarili mo. Sabay sita pa ulit, post din ni Grim na sinaniban daw siya ni Saint Ice kasi napa-freestyle nung mid-round. Sabay sabi niya, never meet your idols. Tapos si Grim nagpasanib pa. Pero sa battle din na yon, sabi niya, round 2 pa lang, 3-0 na. Tangina neto, fanboy ni JLC. Kagrupo ko pa mismo yung niline bite. You are wolf fake ass. Never meet your idols. Gago yung nakita ko ng idol mo. Sinali pa ako ng dope fellas. Kaya ano yung sinasabi mong prinsipyo? Ha? Hindi ka nga nagpasanib. Ginaya mo naman yung sulat tapos iniba mo ng onte. Ano, para astig ka? Grabe. Grabe. Grabe, ang galing mag-recycle. Plastic talaga. Kasi ginagaya na lang yung ideya. Gayang-gaya, iniba lang ng onte. Sabay sigaw para sa leeg lumabas yung ugat. Ganyan talaga mangyayari pag dali-dali ka magsulat. Tapos bukang bibig mo na future ka na, tol. Tangina, tas ganyan yung atake para yung kalaban maratel. Ito na pala yung future nyo. Nang laline bite sa past battle. Tapos biglang magiging maamo. Pagkaharap Future yung past amo, battle. parang aso sa kumbento. Kung ikaw yung fresh like doggy, ako babali ng leeg mo sa duelo. Kaya malala yung epekto nito psychologically sa storyline. Dahil sa storyline, kung di ka pa kontento, bibigyan kita ng twist after twist after twist para mas maganda yung kwento. Tapos, lagi pang self-proclaim na magaling siya mang-predict. Pwes yan ay curse sa battle rap kasi malalaman mo rin na sabog ka sa akin parang may shook yung ebot at bukang bibig niya na nakita niya sarili niya sa future. Nagpo-post ng versong whack. Kung gusto mo talaga mag-time travel sa future, panoorin mo yung Tooth versus Balls. Kasi kung iyayabang mo sa akin na champion ka, tol, mahiya ka nga. Tools versus Balts. Sa ano yun? Sa pulo yun So sila ba ang naglaban sa ano? Sila ba ang naglaban sa titulo 2025? Hindi ko pa kasi napapanood Pero dun na ako. Baka this April mag-ano na ako. Pero I don't know Baka magpahinga muna or baka May. 'Di ba? I don't know kung kailan ako mag-start ulit magtitulo 2025. Mahiya ka nga, Kap. Kaya champion ka. Tol, mahiya ka nga. Mahiya ka nga, Kap. Mahiya ka nga, Kap. Kap, mahiya ka nga. Kasi dapat si Grim yung... Mahiya ka nga, Kap. Kasi dapat si Grim yung kalaban ko. 2 finalist sa harap. Pero pinamukha sa'yo ni Zayt kung gaano ka kababa sapagkat kinailangan mo pa mag-champion para ako yung makatapat. So, yung tang ina. May choke pa sa dulo. May slip-ups pa sa dulo. Pero, andun bawi na niya Bawi na niya. Pero, magiging unfair tayo pag binigay pa rin natin kay Tuz yung round 3. Respeto. Pero, I think, Semper sa round 3. Malinaw. Sa linis ng performance, yes. Semper yun. Kung hindi nag-choke ulit si Tuz sa bandang dulo, possible bigyan natin ng mas dikit na score. Pero yun, nakabawi si Tuz 'di ba? After niya doon sa unang choke, ang tagal nga lang, 'di ba? Umulit pa nga siya. Pero ayaw kong bigyan ng tabla yung round 3 kasi masyadong unfair para kay Semper kapag ganun. Sa content, pwede natin sabihing pumantay. Pero sa overall performance, I think Semper yun. Malinaw. Okay, so 8-7 in favor of Semper. So yun, 9-8, 9-8 sa rounds 1 and 2. Then round 3, bigay ko ng 8-7 para kay Semper. So final score is 26 points for Tuz. Tapos 24 naman. 26 to 24
Tuz. Rounds 1 and 2 kasi nakapagpondo na si Tuz eh. Kaya para sa akin, 1 and 2 nakuha niya yun. Round 3, malinaw, Semper yun. So, I don't know kung sino yung panalo dito, pero para sa akin, 1 and 2 nakapagpondo na si Tuz na even mag-choke, mag-stutter, mag-slip ups siya sa round 3, lamang pa rin siya sa 1 and 2. Ganun ko siya na judge. So, I don't know kung sino panalo. Walang judgment tong battle na to eh. So, hindi natin mapapakinggan yung hatol nila, kung ano yung explanation nila kung ba't sino yung binoto. Pero, for me, I think na-review ko naman siya ng maayos, and I think Tuz got this one. Ating league, Ult versus 2 Billiards dito sa SM Session yan. Abangan nyo yung iba pang April 5, kita-kits tayo dyan. Pinoy Bulion. Shoutouts din syempre sa Oragon Rap Battles. Yan. At yun, boto ng Urado, 2-1. Wow, 2-1. Deserve 2-1. Mag-ingay para kay Tuz. Ooh. Kay Semper. Deserve. Yeah. Tama tayo doon. Tuz. Kay Tuz talaga yung rounds 1 and 2 eh. Salamat sa laban niyo. Pasensya sa round 3, sobrang kalat. Bawi ako. Yo, ano lang ako, shoutout lang ako. UG Players, Dope Fellas, Denver. Galing. Sa kuya ko, sa magulang ko, kay Mary. Joy, kay Rafa, kay Kyle, kay Sia, kay Kian, kay Jose, kay Suba, kay Will, kay Jens, kay Paulo. Kay Paulo ulit sa banda niya, I Was Crazy Ones, kay Kyle, kay Kyle ulit, tama, kay Ralph, kay Jello. Okay. So, yun. Kahit paano tumama tayo doon sa haatol natin na Tuz yun. So, sana lang meron tayong mapakinggan na judgment, no? Pero wala eh. Pero yun, shoutout, and congrats kay Tuz. Para sa'yo talaga yun. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.